Dumagundong ang dibdib ni Emmy nang magsimula siyang humakbang sa pintuan. Iba iyon sa pintuang nakasanayan niyang pasukin noon. Pagpasok nila sa loob, ay sinalubong sila ng isang katulong na nakasuot ng kulay dark blue na unipormeng pangkatulong. "Welcome home, Master." Magalang itong yumukod, ngunit ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Ashton. Nang dumaan sa harap niya si Emmy, ay ginawaran siya nito ng matamis na ngiti. "Welcome to the House of Blumentritt, ma'am." Yumukod din ito sa kanya. Sandali namang huminto si Ashton, at kunot noong hinarap ang katulong. "She is Emmy, the lady of this house." Agad namang nabura ang ngiti ng katulong. "Pasensya na po, Master. Hindi ko po alam," taranta itong yumukod na parang nakagawa ng malaking kasalanan. Puno naman ng pagtataka ang mukha ni Emmy. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Maya-maya lang ay bumaling sa kanya si Ashton Blumentritt. Walang kemo emosyon ang mukha nito. "She is Aya." "Hi Aya." Tipid niyang nginitian ang nakayukong katulong, na halatang tensyonado rin tulad niya. Bago pa makasagot ang katulong, ay muli nang humakbang si Ashton na kaagad rin niyang sinundan. Maraming hakbang pa ang ginagawa nila ni Ashton. Matapos nilang malampasan ang malawak na sala, ay ilang silid pa ang nilampasan nila. Kung pakiramdam niya noon ay maliligaw na siya sa bahaging tinutuluyan nilang mag-ina, mukhang sa kinaroroonan niya ngayon ay mukhang maloloka siya sa dami ng pasikot-sikot. Malungkot din ang ambience ng bahay. Dark blue at black kasi ang naging ibabaw na kulay ng kabahayan. Nang muli silang lumiko, ay lalo tuloy siyang kinabahan. "Paano ako e-exit dito kapag nagkaaberya?" aniya sa isip. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso, nang huminto ang lalaki. May in-enter itong code sa pinto, at maya-maya lang ay bumukas iyon ng kusa. Mula sa kinatatayuan ni Emmy, ay hindi nakaligtas sa paningin niya ang malaking kama. Teka lang. Bakit kailangan nating pumasok dito sa kwarto?" Hindi na niya naitago ang kanyang panik. "It's my best way of making you remember what happened." Automatikong nanlaki ang mata ni Emmy. "Teka, ibig mo bang sabihin na gagawa tayo ng milagro dyan?" Nangunot naman ang noo ng lalaki. "You mean?" Napasinghap ang babae sa narinig. "Ay grabe ka. Konting filter sa bibig naman oh. If you want to have that with me, I'll willingly offer myself. But not now. My only intention now is to fix everything between us, and to be recognized as Hyde Father." Assuming to. Hindi ganun yun. "Come on. Follow me. I will show you something." Nagpatiuna ito sa pagpasok. Kahit kabado ay sumunod pa rin siya sa lalaki. Dumiretso itong lumapit sa isang itim na pinto na siyang pakay niya. Naramdaman ni Emmy ang panginginig ng katawan, nang pumasok sila ni Ashton sa kulay itim na pinto. Nasa 2x3 meters ang lawak ng silid. Dim lamang ang ilaw ngunit nang may pindutin si Ashton sa hawak niyang remote, ay lumiwanag ang paligid. Natigagal si Emmy sa nakita. Napaawang na lamang ang kanyang labi. Bakit? Tanging iyon na lamang ang lumabas sa bibig niya. Hindi niya moari kung anong dapat niyang sabihin. Walang bintana ang silid. Sa kaharap niyang dingding ay mapapansin agad ang isang higanteng larawan ng isang babae. Walang iba kundi siya. Nakasuot siya roon ng isang vestidang kulay moss green. Tingin niya kuha ang larawang iyon, 4 na taon ang nakakaraan. Sa ibang bahagi ng dingding, ay mayroon pang mga larawang nakadikit. Tila kusang humakbang ang mga paa ni Emmy, at sinipat ang dingding kung saan nakadikit ang di mabilang na larawan. Para siyang tinakasan ng kaluluwa sa sumunod niyang nakita. Ang ilan sa mga larawan, ay mukhang kinunan lamang noong mga nakaraang araw. May mga larawan silang dalawa ni Hyde. Halos lahat ay halatang stolen shots. Ano to? Hindi niya naitago ang panginginig ng boses. Lumapit ito sa kabilang dingding. Kinuha niya mula roon ang isang larawan. Matapos iyon ay agad rin niyang binalikan ang dalaga. "This is what I want to show you." Nang iabot niya ang picture, ay tila nag-aalangan namang kinuha iyon ni Emmy. Nanlamig siya sa nakita, nang damako ang tingin niya roon. Siya ang nasa larawan, matamis ang kanyang ngiti. Nakasuot siya roon ng kulay asol na vestidang sleeveless. Tandang-tanda niya ang damit na iyon. Nang inag ang kamay niya nang mapansin niya ang dilaw na hikaw sa kanyang tenga. Automatikong tumaas ang tingin niya kay Ashton Blumentritt.
Walang kahit anong emosyon ang mababakas sa mukha ng lalaki, ngunit nilukob siya ng takot. Ikaw yun. Nabitiwan ng kamay niya ang hawak na picture. Tila automatiko ring umatras ang kanyang mga paa. Umabanti rin ang paa ni Ashton. Huwag mo akong susundan. Matalim ang titig niya rito. Gigil na gigil siyang dinuro ito. Tumalikod siya palabas ng silid. Hindi na rin niya napigil ang sariling mapaluha. Ngunit kung gaano kabilis ang hakbang niya, ay mas mabilis pa si Ashton. Mabilis niya itong hinarang. We're not yet done talking. Lubayan mo ako. Tila naman walang narinig si Ashton. Hinuli niya ang nakakuyom na kamao ng dalaga, at inilagay iyon sa dibdib niya. I know how much you hate me. If you want to hurt me, hurt me. Sasaktan talaga kita. Pinagsusuntok niya ang lalaki sa dibdib. I hate you. I hate you. Ilang beses niyang binayo sa dibdib ito, ngunit tila naman hindi niya iyon ininda. Kung pwede nga lang kitang tapusin, ginawa ko na. Walang hiya ka. Humahagulgol siyang napaupo sa sahig. Sa loob ng 4 na taon, halos murderin ko na sa utak ko si Indigo, iyon pala, ikaw ang dapat kong kamuhian. Lalo siyang napaiyak. Aniya, ilang taon siyang nabaon sa kasinungalingan. It's already done, Emmy. Be matured enough and move on. Nagangat siya ng tingin, at pinukol ng masamang tingin ang lalaki. Akala mo ba ganun lang kadali yun? If I didn't do that, I wouldn't be here. Hindi na nagkaimik si Emmy. Aniya, may punto ito, gayunpaman ay hindi pa rin niya napigil ang pagkayam ng kamao. Come on, let's fix it. For our son. Akmang babukas na ang bibig ni Emmy upang umalma, ngunit naaga ng atensyon niya ay sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Emmy, tinig iyon ni Dark Indigo. Nalukot naman ang mukha ni Ashton Blumentritt. Let Emmy go, Uncle Ashton. Buksan mo ito. Kundi makakarating ito kay Papa. Tinig iyon ni Gabriel Villacorda. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Ashton, bago nito hugatin sa kanyang bulsa ang maliit na remote control. Nang bumukas ang pinto ay kaagad siyang nakita si Indigo. Mabilis siya nitong nilapitan. Emmy, are you okay? Puno ito ng pag-aalala. Nilagay mo sa kahihiyan ng pamilya natin, Ashton. Makakarating kay Papa ang kalokohan mong ito. Nagpupuyos sa galit si Gabriel. Namumula ang mukha nito, at kulang na lamang ay umusok ang ilong nito sa galit. Go ahead and tell him, my brother. Papa knows everything. I'm sure, Papa won't tolerate this. Kung mayroon ka mang dapat komprontahin, si Indigo dapat yon. He tried to steal my woman, the mother of my son. Anak ko si Hyde, Uncle. Sabat ni Indigo dahilan para mapunta sa kanya ang tingin ni Ashton. He is mine. I have an evidence. Mariin nitong turan. Bago pa maipahayag ni Indigo ang pagkontra, ay tumayo na si Emmy. Indigo, tara na, please. Gusto ko munang lumanghap ng hangin. You won't leave, Emmy. Puno ng autoridad nitong turan. Ngunit tinapunan lamang siya ng malamig na tingin ng babae. Pagkatapos ay humakbang na ito patungo sa nakabukas na pinto. Nag-igting ang kanyang paa. Humakbang siya para sundan ang dalaga, ngunit mabilis siyang napigilan ni Gabriel sa kamay. Hayaan mo siya. Mag-uusap tayong dalawa. Hindi na narinig ni Emmy ang isinagot ni Ashton. Naging okupado ng isip niya ang katotohanang kanyang natuklasan. Hindi niya iyon inakala. Bago pa muling malaglag ang luha niya, ay binilisan na niya ang paghakbang. Ngunit nang makalabas siya sa silid ni Ashton Blumentritt, ay tila kusang bumagal ang kanyang hakbang. Tila sirang plak ang bumalik sa isip niya ang ginawang pang-aabuso sa kanya. Naalala niya mula sa pagtakip ng panyo sa kanyang bibig. Naalala niya maging ang pagturok ng herring ilyas sa kanyang leeg, ang pagbuhat sa kanya, at ang paglapat ng likod niya sa kama. At sa pagkakataong iyon, ay tila nakikita ng kanyang isipin ang masamang mukha ni Ashton, habang walang kalaban-laban siyang ginagamit. Parang kahapon lang nangyari ang madilim niyang nakaraan. At ngayon tila ba naging mas matindi ang puot na kanyang nadarama. Napatigil rin sa paghakbang si Indigo, nang makita niya ang paghinto ni Emmy. Nakatalikod ito ngunit alam na agad niyang umiiyak ito, dahil sa pagyugyug ng kanyang balikat. Anong nangyari? Hinarap naman siya ni Emmy. Kitang-kita niya ang masaganang luha sa pisngi nito. Anong ginawa niya sa'yo? Ngunit sa halip na sumagot ang dalaga,
ay hinakbang niya ang kanyang mga paa palapit, at saka yamakap sa binata. Nagulat man si Indigo, ngunit kaagad din naman siyang nakahuma. Ginantihan niya ng mahigpit na yakap ang babae. Ang pangyayaring iyon ang unang bumungad kay Ashton paglabas niya ng pinto. Tumalim ang mga mata nito, at nag-igting ang kanyang panga. Kumuyam ang kanyang kamao. Sa isip niya ay ipinangako niyang pagsisihan ni Indigo ang pagyakap niya sa babae. "Tell me, anong ginawa sa'yo ni Uncle?" Hindi na itago ni Indigo ang kanyang labis na pag-aalala para sa dalaga. Umiling naman si Emmy, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Lalo tuloy nakaramdam ng pag-aalala si Indigo. Kanina pa sila nakaalis sa bahay ng kanyang tiyuhin. 15 minuto na silang nakaupo sa pool area, pero tila hindi nauubusan ng luha ang dalaga. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Umiling pa itong muli. Hindi pa rin mampat ang kanyang luha. Ginagap nito ang kamay ng babae, at masuyo niya itong tinitigan. "Kung may ginawa siya, don't be afraid to confess it to me. Kakampi mo ako, Emmy." "Wala ito." Umiling-iling siya kasabay ng pagbawi ng kanyang kamay. Napabuntong hininga na lamang si Indigo, kasabay ng pag-abot niya sa kanyang panyo sa dalaga. Alam niyang hindi totoong wala lang iyon. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ayaw sabihin sa kanya ni Emmy ang totoo. Tinanggap naman iyon ng dalaga. "Salamat." Ginamit nitong pamunas ang panyo. "Pasensya na, ang drama ko." Sumanggod singhot ito. Tumangala na parang pinipigil ang pagtulo ng kanyang luha. Inhale. Humugot ito ng hininga. Exhale. Nagbuga ito ng hangin. Matapos iyon ay bumaling ito sa binata na may tipid na ngiti. "Okay na ako." Napabuntong hininga na lamang si Indigo. Nasan si Hyde? Pang-iiba nito sa usapan. "Don't worry about him, he's with Dindy. Inuman tayo." Biglang saad nito, dahil para matigilan si Dark Indigo. "Ayaw mo ba?" "No, I'm fine with it. Pero sigurado ka ba?" Pinanliitan naman siya ng mata ng dalaga. "Anong akala mo sakin? Weak. FYI lang, malakas ako sa alcohol." Bahagya namang amar ko ang isang kilay ng binata, at binigyan siya ng tingin na parang hindi naniniwala. "Hoy! Huwag kang mapanghusga dyan." Napailing na lamang si Indigo. "Alright, I'll get something for us." Tumayo ito mula sa pagkakaupo. "Just wait for me here. Beer ang gusto ko." Pahabol niya. "Okay." Nakailang hakbang na siya, nang muling magsalita ang babae. "Tapos yung pulutan ha?" "Yeah, I won't forget it." Ilang minuto lamang ay bumalik na si Indigo. Diretso nitong inilapag ang dala niyang tray, na may lamang pulutan sa isang mesang nasa di kalayuan. Ang isang kamay nito ay may bitbit na plastik na may lamang beer in can. "Aba ang bilis ah." Nakangiting tura ng babae, habang papalapit ito sa kanya. "We have stock in the fridge. Ang yaman mo sa part na taa." Sumandok ito sa sisig na dala ng lalaki. Hindi lamang iyon ang dinala ng binata. May dala rin itong crispy pata. "Don't you like? Name what you like, I'll get it." "Okay na ta. Special na nga ito, kahit manilang sana, pwede na." Nang makaupo na si Emmy, ay kaagad na binuksan ni Indigo ang isang beer. Kaagad namang kinuha iyon ng babae. Tagay na. Itinaas pa nito ang hawak, bago ilagay sa kanyang bibig. Nelang na lamang si Indigo, nang makitang parang umiinom lang ng soft drink si Emmy. Tila uhaw na uhaw din ito. Nangalahati yata agad ang laman, hawak niya nang tumigil ito. Ngunit ilang sandali lang, ay muli na naman itong tumungga. Dahan-dahan sana sa pag-inom. Ngunit tila hindi naman siya narinig ng babae. Nang maubos nito ang inumin niya, ay muli siyang kumuha ng isa pang beer in can. Siya na rin ang nagbukas. Napangiti na lamang ng mapait si Dark Indigo, nang mapansin niyang suot pa rin ng babae ang kanyang wedding gown. Kung hindi sana dumating si Uncle Ashton, Mrs. Villacorda ka na sana ngayon. Tumungga na rin ng beer si Indigo. Bumantong hininga naman si Emmy. Ibinaba nito ang kauubos niyang beer. Paano kung di ikaw ang totoong ama ni Hyde? Natigilan ang lalaki sa narinig. Kaagad siyang binundol ng kaba. Pakakasalan pa rin kita. Tatanggapin ko si Hyde. Sandali itong tumigil. Kasi mahal kita. Napahalakhak naman si Emmy sa narinig. Ang owa mo sa part na yan. Kailan mo lang naman ako nakilala? I mean, ilang beses mo pa lang akong nakakabonding.
14 ka pa lang noon, kilala na kita. Ilang beses din kitang sinusundan-sundan noon. Ilang beses kitang inaabangan sa gate ng school nyo. Kaagad na napunta ang nanlalaking mata sa kanya ng babae. Teka, iyong sinabi mo kanina sa simbahan, legit yun. Oo naman. Totoo yun. Akalain mo yun. Tila hindi pa rin ito makapaniwala. Pero teka't baka choose mo lang ako ha. I won't do that. Pinanliitan naman siya ng tingin ni Emmy, na parang hindi pa rin naniniwala. Ang nangyari, niligtas mo kami sa holdupper. Panimula nito, nasaksak iyong kasama ko. Sasaktan na rin dapat nila ako kaso dumating ka. Napakatapang mo, hinampos mo pa nga siya ng kahoy. Tapos noong nagtangka siyang saktan ka rin, bigla kang ito. Tapos dumating na yung mga tanod at ibang residente. Napangalumbabo naman ang babae, at pilit inalala ang sinasabi ng kaharap. Hindi kita natatandaan. Noong bata kasi ako, ilang beses akong nakasaksi ng ganon, kaya lagi kaming may suot na pito. Muli siyang tumungga ng alak. Nang tuluyan niyang maubos ang laman ng hawak niya, ay tila noon niya naramdaman ang tama ng alkohol. Hindi ko naman in-expect na may mangyayaring storytelling ngayon. Dumukdok ito sa mesa. Grabe tong araw na to, full of surprises ang peg. I was also surprised. Maya-maya lang ay muli itong nagangat ng tingin. Ayoko na, lasing na ang kagandahan ko. Muli itong dumukdok sa mesa. Let's go inside. Medyo lasing na rin ako. Nanatili namang nakayuko si Emmy sa mesa. Pakan-abangan natin yang muscle mo Mr. Villacorda. Buhatin mo ako. Tila hindi na naproseso ng utak ni Emmy ang isinagot ni Indigo. Sa sobrang hilo niya ay parang ayaw nang mag-function ng utak niya. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Nagmulat siya ng mga mata, ngunit tila lalo siyang nahilo. Ayaw na rin yatang mag-function ng kanyang vision, dahil blurry rin ang kanyang paningin. Gayunpaman ay nakumpirma niyang buhat-buhat siya ni Indigo. Isiniksik na lamang niya ang mukha sa matipunong dibdib ng lalaki, hanggang sa tuluyan na siyang gupuin ng antok. Nagising si Emmy na parang pinukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Napaungol na lamang siyang bumangon at sinapo ang ulo. Ngunit natigilan siya nang mapansin niyang tila ibang kama ang kinauupuan niya. Nagangat siya ng tingin. Maliwanag ang paligid, kaya napansin niya agad ang dark blue na kulay ng pader. Minimalist ang estilo ng lugar. Walang makikita sa loob kundi ang isang king-size bed, at bedside table na kinapapatungan ng lampshade. Good that you're awake now. Kaagad napunta ang tingin niya sa pinagmulan ng tinig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Tila bigla ring nawala ang matinding pananakit ng kanyang ulo. Mula sa pintuan ay nakasandal si Ashton Blumentritt. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na tinurnuhan niya ng jogger. Anong ginagawa mo dito?